Pinag-resign ko na po yung partner ko sa trabaho niya para po makapag-focus kami sa baby namin. Hindi ko po expect na within 1 year po, coach, ng pag-e-enroll ko sa inyo, naiipundar na po akong lupa. Biggest blessing po talaga tong Facebook ads, lalo na kayo, coach, sa buhay ko. Hi Michelle, good morning. Good morning, coach. Kumustahin kita. 4 years ka ng media buyer. Yes po. Pero bago yon, ano ba yung ginagawa mo before Facebook ads? Nagtatrabaho po ako sa corporate, pero hindi po kasi ako nagtatagal sa bawat company na pinapasukan ko. Siyempre po, pagka-graduate ng college, ang expectation po natin, mataas yung sahod. Pero hindi po yun ganun yung realidad eh. Hindi po ako tumatagal because of salary. Yung line of work po, parang hindi siya tumutugma sa gusto ko. And then po, nung unemployed naman po ako, tumutulong ako sa magulang ko mag-manage sa tindahan namin. Nagbi-business din po ako noon. Nagtitinda ako ng souvenir t-shirt, ng souvenir rep magnet. Para po may sarili akong income na kahit na wala akong trabaho, may pera pa din po ako. Bakit mo naisipan na dito mag-enroll instead of self-study ka na lang? May friend po ako na naging student niya din, dalawa sila. Nag-ask ako sa kanya, personally po talagang tinanong ko, ano yung in-enroll mo, sino yung coach na yan, paano ka nagsimula, talaga kumikita ba talaga ng dollar. After po niyang ipaliwanag, and then nanood po ako ng mga video rin po ng mga students niyo, ng mga na-interview niyo, na which is nakaka-inspire po talaga. Masasagot na agad yung question mong scam ba yan, meron ngang resulta, ito sila, na kumikita sila na dahil sa pag-online freelancing po. Prior to that ba, Michelle, nagsi-self-study ka na, nagsi-search ka na sa Google, sa YouTube, sa mga Facebook groups? May idea po ako na may work from home, pero yung Facebook ads, wala talaga akong ka-idea nun. So, nung inaral ko lang, doon ko lang siya natutunan. Talaga Okay. nag-start ako, coach, sa course mo. And kumusta naman yung learning experience mo? Sobrang bilis ko, coach, natapos yung course. 1 week lang. 8 to 10 hours per day ako noon na nanonood ng mga videos. Pero dun ba sa 1 week na yon, nahirapan ka ba? Kasi syempre yung mga terminologies. Mahirap, coach, kasi syempre po, sobrang nakaka-overwhelm. Wala ka naman po alam yung pinaka-itsura nun. So, ginawa ko po, doon lang muna ng first week, the second week po, nag-hands-on na ako. Sinusundan ko na po yung videos nyo. Binabalikan ko na po. Yung sa Facebook group natin, nakatulong ba yun sa'yo? Nagbabasa po ako doon ng mga question ng ibang students. Pag nagbasa ka doon, is may matututunan ka na po. Yung problem mo, pwede mo nang i-search doon. Ang dami po doon na mga students, kayo po, na nag-share ng mga ideas po ng sagot doon sa question. How about dun sa mga coaching sessions natin? Naka-attend ka ba dito? Once or twice lang po. Then after po nun kasi nagka-client na ako. Pero po dun Oh. sa coaching session, may isa kayong topic and then i-discuss po, which is more in-depth po na talaga napapaliwanag ng maayos. Ano sa tingin mo yung best part of the course? Ando na po lahat sa course eh. Ituturo nyo na po yung DM, kung paano na mag-launch ng ads, kasi yun po yung pinaka-core. Yung pinaka-basic, yun pa rin yung baon ko hanggang ngayon. Yun talaga yung pinaka-importante, marunong ka doon sa basic. After a week, natapos mo yung course, ano na yung mga ginawa mong steps para makahanap ka ng client? Nag-sign up na po ako sa mga Upwork, sa online jobs, sa mga Facebook groups. Continuous pa rin po akong manood ng mga tips on how to get a client. Ayusin po yung resume, portfolio. Pina-follow ko po yung advice nyo noon na 10 po yung ipapasahan everyday. Paano mo nahanap yung mga clients mo? Saan mo sila nakita? Una po sa Upwork. First and second client ko noon, chat lang po yung interview. Kumbaga po, nakakuha ko na agad yung contract. First ever client ko po is parang tumagal ako sa kanya ng 1 month. Toxic po kasi siya. So, nilet go ko po. Kapag toxic na po yung client, it's okay po na ilet go natin sila. Huwag po tayong mag-taste doon. And then, yung second po, I think parang humina yung business sila, kaya din parang nag-end of contract kami. Yung mga ibang client ko pa part-time lang po. Isa po akong client na part-time na pasulpot-sulpot po siya. Pero ang task ko lang kasi doon, coach, taga-create lang ako ng campaign. And then, yung pinakamatagal ko po is yung umalpot po ako ng more than 3 years. Malaysian-based company po siya. Nag-run po kami ng casino ads doon. And then last November 2025 po is nag-resign na po ako doon. Pero paano mo na-overcome yung ganyan, Michelle? Paano ka nakakapag-move forward? Yung sa almost 3 years kong client na yun, naging comfort zone ko po kasi siya, coach eh. For 3 years. So, kumbaga, hindi na ako kumukuha ng ibang client. Focus na talaga ako kasi nga po full-time. Sabi ko, it's time na para mag-focus na ulit sa
pagiging media buyer. This time, hindi na ako natatakot kasi ngayon po may solid na ako experience eh. May interview po ako sa client, may real experience na ako may share. Ngayon, ilan yung clients na hinahandle mo? May laro na lang po ako ngayon dalawa. Isa Dalawang pong client. part-time, saka isang full-time. Sa dalawang clients na hinahandle mo, ano yung mga task mo as media buyer? Gagawa lang po ako ng campaign sa kanila. Yun lang po yung task ko na sobrang dali lang po. Yung isa ko coach, part-time, is yung gumagawa talaga ako ng campaign and ako yung nagpa-publish. Next po, yung full-time po, nagagawa lang ako ng ads. Provided po yung creatives and ad cap. Flexible sila. Sa part-time ko, kahit anong oras pwede ko siyang gawin. As long as ma-deliver ko yung ads on time. Typically, ginagawa ko siya sa umaga. Kasi nga po, sa hapon, yung full-time ko. Yung full-time ko coach, may specific siyang oras na kailangan ganitong oras, online ka or gumagawa ka. Pero, okay lang na kung may errands ka, magsabi ka lang. Magtatrabaho lang din ako sa kanya coach kapag meron siyang ipapagawa. Kapag wala po kaming creatives na approve, wala po akong trabaho, pero bayan po ako. Sa isang araw, Michelle, ilang hours ka nagtatrabaho? Sa total po ng dalawang client ko, 6 to 8 hours po. May time po na 3 hours, 4 hours, ganun lang po. After 4 years, ano ba yung mga naging challenges mo? Ang pinaka-challenges talaga sa akin, coach, is yung sa mga metrics. Pag pinag-explain ka na ng client, yung mag-read ka talaga ng mga metrics, ikaw talaga yung magpa-plan. Kasi si client mo walang idea sa Facebook ads. So, ikaw talaga yung pinaka-head talaga. Kailangan mabigyan mo ako ng sales. So, yun yung medyo mahirap dun, coach, yung 2022. Nag-handle ako ng 4 na part-time. And then, since part-time sila, hindi sila stable, coach. Kung kailan lang may task. May time na humina talaga, wala na akong task sa kanila. Nag-decide ako na kailangan ko na ulit mag-apply. 3 weeks ako coach na straight na nag-a-apply nun. Ang hirap din coach mag-apply. Kung tutusin, ang hirap maghanap ng client. Sa pagtitsaga coach, makakahanap ka din talaga. Ngayon, after 4 years, how much yung mga naging earnings mo nung mga una-una versus yung ngayon? 40,000 lang before. Ngayon po medyo umaangat-angat na po ng konti. Around 60 to 70,000 na po. And mataas na yung rate ko compare dati. Nakapag-charge na po ako ng pinakamababang $7. Yung isa ko po is $8. Yung ganong task lang po, nagagawa lang ng campaign. Yun lang po yung trabaho. As in, sobrang dali lang po. How much na yung naging earnings mo from 2022 hanggang ngayong 2026? Parang total ko na is 2.6M. Maliit siya coach kung tutuusin kasi nga nabuntis ako, naanak. Kung i-compare mo siya sa corporate, matagal pa po yun kikitain bago mo ma-achieve yun. Sa 4 years mo ng pagiging media buyer, kumusta yung naging impact sa buhay mo? Sobrang laking impact coach. Ito na po yung main source of income namin. Nakakaambag na ako sa bahay namin. Natubos ko yung mga sanglang alas namin. Hindi ko po expect na within 1 year po coach ng pag-i-enroll ko sa inyo, naipundar na po akong lupa. Pinag-resign ko na po yung partner ko sa trabaho niya para po makapag-focus kami sa baby namin. Hands-on po kami, di po kami kumuha ng helper. Ito po talaga yung dream ko coach kapag naging nanay ako. Kasama ko yung anak ko sa bahay. Sama-sama kami dito, hindi kami magkakalayo. Biggest blessing po talaga tong Facebook ads, lalo na kayo coach, sa buhay ko. Nakakatuwa po na kumbaga stable po siya coach Until now, nandito pa rin po ako. Nag-Facebook ads pa rin po ako. Binago niya po talaga yung life namin. Pero Michelle, na-curious ako sa sinabi mo kanina na pinag-resign mo ang asawa mo. Kasi ilang beses na rin naman ako nakakapag-interview ng babae na ganyan ang situation. Buti pumayag siya. Bakit umabot sa ganung point? Noong 2023, pumunta po kami ng Manila kasi nag-back to office siya. Online lang po yung trabaho ko, pwede ako sumama sa kanya. And then, nung nabuntis nga po ako, syempre po, mataas po talaga yung cost of living sa Manila. Kapag ba siya is naiwan doon, tapos babalik ako ng province, kukuha ako ng kasambahay. Ano ba yung impact dun sa financial namin? Na-compute ko, parang little difference. Tapos, hindi niya masusubaybayan yung paglaki ng baby namin, magkalayo kami. So sabi ko, sige, kaya naman na. Kasi if ever man na mawalan ka ng client, malakas pa rin po yung loob ko na hanap ulit ako. Maraming trabaho na online. Sa experience ko na to, madali na lang makahanap ng client na bago. Minsan din naman po is tinutulungan niya din ako sa mga client ko. Minsan siya rin po yung gumagawa ng task ko. And then, naalagaan pa po namin personally yung baby namin. Ibig sabihin, si husband ay marunong na rin siya ng ginagawa mo. Marunong po siya mag-create ng campaign.
campaigns. Tinuruan ko lang po na sabi ko ganito, ganyan. Ang dami ng mga ganyang cases. Si wife ay nag-online. Eventually kasi ang nangyayari, nagti-take over na din si husband eh. Kumbaga, wife and husband as partner na. For sure, maraming makaka-relate dyan. May mga nagme-message na gusto nilang matutunan itong Facebook ads kasi gusto din nila na mapauwi yung asawa nila. Hindi na kasi tayo pang mindset na OFW ngayon eh, di ba? Or on, kung meron na tayong option to earn more and to earn together, di ba? Magkasama kayo as family. Why not, di ba? So, ano yung mabibigay mo na tips sa mga aspiring freelancers? Aralin po nila kung ano talaga yung gusto nilang maging niche. Kumbaga, i-research nila kung saan sila magaling. Marami po kasing libre sa internet ngayon, coach. Tapos, kung may budget naman po kayo and porsigido po kayo, mag-enroll po tayo sa paid course. Before po mag-enroll, kailangan din po i-research nyo or i-background check nyo din po yung pag-enrollan nyo. Maganda rin po kasi, coach, na yung sa paid course is may guide ka. May tamang path ka na masusundan mo. Maganda po yung, alam mo yung step by step. Talagang sobrang thankful ako sa'yo, coach. Nakilala kita, nakilala ko yung course mo. Talagang binago niya yung buhay ko. Coach, nung year 2022, unemployed ako. Hindi ako tumatagal sa mga corporate job ko. Saan na ba ako pupunta? Ano ba yung career na para sa akin? So, nung nakilala ko yung course mo tsaka ikaw, parang lumiwanag, coach, na nagkaroon ako ng matatawag na career. Ang ganda pa kasi nga, work from home lang. Coach, everyday na-inspire mo kami kada post mo ng mga wins mo, ng mga students mo na nagiging successful din. Salamat, coach, and sana lumaki pa yung community natin. Mas marami ka pang matulungan at mababago yung buhay. Gusto mo din bang magbago ang takbo ng buhay mo katulad ng mga students ko? Meron akong ginawang media buyer roadmap para sa'yo para malaman mo kung paano ba maging media buyer. I-click mo lang yung link na nasa description below.